Baby's moving. Oh. Yeah, that's the heartbeat. Yeah. That's your baby. So you can hear the placenta and the baby's heartbeat. So I'm going to move over this side to just get the baby's heartbeat. Feel baby moving now? Baby just moved. Yeah. Yeah. And this baby's on the move. That sound is all the moving. movement. Oh, Yeah, the baby's moving. I can feel the baby moving right now. That's why I asked you, could you feel the baby is moving? Does not like me at them. Right, she's a girl. She's like, I was asleep, get away. Let's see if I can get a strong one here. Up to 150 times. Good, really good variability. Feel baby moving again? 17 weeks. Hello guys, welcome back to our channel. So another video na naman po gagawin namin para sa pregnancy journey. So yun, samahan nyo kami today. Today is September 12, 2024. Mag-ano lang kami, magpapa-check up si Mama Kari sa GP. So it's GP's turn, no? Pero actually nagpa-check up siya 1 month ago, August 14 sa GP. GP din. Oo, nagpa-schedule kami kasi turn na nila noon. So ano pa ba? Ang ginawa kay Mama Kari noon, binakunahan siya for whooping cough. Tama di ba? Whooping cough or something. Kung ano man yung tawag. Tapos ngayon, check up niya ulit after 1 month. Actually, nasa ano na kami? Almost 22 weeks na. Tomorrow nga pala, oh, tama. So nasa 22 weeks na kami. So yun, after this may isang check up pa si Mama Kare next week. So yun, samahan nyo kami for today. Tignan natin kung anong mga makuha nating check up. First time ko pa lang narinig si baby nung last check up ni Mama Kare nga sa GP. Inano siya, ang tawag doon? Yung pang ano ng heartbeat ni baby. So doon first time ko narinig, sobrang nakakatuwa kasi sumisipa din siya eh. Kulit-kulit ni baby. So hello guys, nandito na ako sa bahay. Hindi ko kasama si Mama Karen, sa ano siya. Pumasok siya sa office. So discuss ko lang kung anong nangyari dun sa check-up namin. Actually, hindi pala GP yung check-up, yung humarap sa amin midwife pala sa clinic. So ang nangyari, chinek yung heartbeat ni baby. Tapos sumipa ulit si baby. So mukhang active naman daw. So walang problema kay baby. And then ano pa? So yun pala, yung laging hinihingi dito yung kada check-up, hindi lang sa GP visit, pati rin sa maternity hospital kailangan magdala ng urine sample. So yun, binibigyan naman kami ng free bottle. Pero mura lang naman siya if ever. Ano lang siya, 1 euro yata per container. Magpapa-flu vaccine daw si Mama Kare. Kailangan namin tumawag sa clinic by September 20 kasi ipapadala na. Kasi dito sa Ireland, bago mag-winter, around October, kailangan magpa-vaccine para sa buong buong duration ng winter. So yun. Gusto namin sana isabay si Penpen, pero sabi, kasi yung kay Penpen, siya, nasal siya, so isprayan lang ilong niya. Wala pa daw for the kids. So
ang mangyayari, si Mama Hari muna siguro. Tapos sasabay na lang ako kay Penpen. Kasi magpapabaksin kaming tatlo pa rin. Ayun. So, yun. Tatawag na lang kami doon. And then, okay na yung vaccine. Ano pa ba isa? Ayun, yung ano, pinapatigil na pala yung folic acid niya. Kasi, nagtitake pa rin siya hanggang ngayon. Ang sabi nung midwife, ano daw, during first trimester lang daw yung folic acid. May binigay na parang bagong vitamin sa kanya, yung ano, ipa-flash ko na lang sa screen, yung pregnancy care. Yan basta ayun, pregnancy care max ata yung binili namin. Medyo mahal siya, 33 euro for 28 days. So mukhang ano, sa isang buwan 33 euro yung magagastos namin. Pero yun, ang gastos lang naman namin dito yung mga gamot lang. Kasi free pa rin naman yung mga kada check-up ni Mama Hari. Wala pa rin kami talagang binabayaran. Except yung pinakaunang-unang check-up ni Mama Hari. Nung 65 euro ata yun. Pero yun, mare-reimburse naman namin. Kasi meron kaming medical, medical insurance. So, i-reimbursable naman siya doon. So, wala kaming problema sa mga gastusin. Tapos yun, next check-up next week, pero ibang check-up siya. So hindi ko alam kung isasama ko pa dito sa video na to. Ang pinakasunod is yung anomaly scan. Kailan ba yung anomaly scan? Nilalagay ko siya sa diary ko para hindi ko makalimutan. Ayun, may anomaly scan sa next Thursday. September 19. So, doon possible malaman yung gender ni baby. So, tignan natin. So, yun yung pinaka-latest ngayong pregnancy journey namin. So, subaybayan nyo kami. See you sa next check-up. Bye! So, hello guys. So, today is September 19. September 19, 2024. So yan, may ano naman guys, may update kami sa kay baby. So today is Mama Hari scan, anomaly scan. So anomaly scan ni baby. And then ang news ay saan nilagay ni Coro? Okay naman si baby. Na first, say hi, say Pen. Sinundo ko pala si Pen sa school. Sinundo namin ng mga lolas. Say hi. Yan, kakauwi lang namin. Galing pala ako sa office. Galing kami ni Mama Hari sa office. And then, dumiretso kami sa hospital nung around 12 PM. Tapos after nung scan, mabilis lang naman kasi scheduled naman siya. So, hindi na rin kami pumila. And maganda rin dito na nakaschedule siya. Saka, yun, pinaka-importante, libre guys. Libre anomaly scan niya. And then yun, kinabahan kami. First time, yun, sabi ko, first time kong sumama sa scan ni Mama Hari. Kasi last time, wala pa yung mga lolas. So, hindi namin pwedeng dalhin si Penpen sa loob ng scan room. So, nasa labas lang kami ni Pen nun. Yun, first time kong makasama sa scanning room. Yan, ito yung mga picture. Scan ni baby. Yun, ang good news naman, kinakabahan kami kasi syempre pinagpe-pray namin anomaly scan yun. Makikita namin kung may problem ba kay baby sa kanyang development. Pero yun, okay naman siya. Wala daw, mukhang normal naman si baby. Walang problema. And especially, pinaka-importante, yung gender niya. Alam na nung nag-scan at sinulat niya lang dito sa papel, pero hindi pa namin gustong malaman. So ang plan is magpapa-gender reveal kami. Yun, nakakatawa sabi nung ewan ko doktor ba yun or yung basta yung radiographer na don't lose it or don't read it. Nakakatawa. So yun, hawak kamay na namin yung gender ni baby. Mag-aano na lang kami, schedule kami ng kahit ano lang, munting salo-salo for the gender reveal. Hindi na masyadong engrande. Titipid din tayo. So, yun lang yung balita. Bawal din pala mag-video doon.
nakalagay dun sa may karatula dun. So, hindi ako nakapagkuha ng footage sa pag-scan. Pero yun, okay naman. Actually, medyo kinabahan pa kami kasi ang tagal niyang ini-screenshot yung heart. Akala namin may problema, tinitingnan ko reactions. Pero yung sabi naman daw niya, sasabihin niya daw kaagad kung may problema, tapos ipapaschedule ng ng check-up, ganyan. Pero yun, since wala naging problema, wala nang subsequent check-up para dun kay baby. Ayun, abang na lang din kami ng next check-up ulit. So yun, ang habang dito, abang ka lang ng mail. Abang ka lang ng mail for your check-up. Pero may mga sunod-sunod pa. May October 4 pa kami. Tapos, yung susunod, pinaka-latest siguro, pinaka-earliest siguro yung pagva-vaccine ni Mama Hare. Kailangan niya magpa-flu vaccine. So yun na muna. At see you next time. Baka October or end of September yung susunod na update namin. So kung medyo mahaba na rin pala to, ikakat ko na. Pero itong clip na to is part ng second video namin for the pregnancy update. So we are all now in 23 weeks tomorrow. By tomorrow, saktong 23 weeks na. So thank you sa pagsubaybay. Hello guys. So today is Today is October 4th, 2024. Another update na naman sa aming pregnancy journey. Papunta kami ngayon ulit sa maternity hospital. Today is Mama Hare's Today is Mama Hare's glucose test. So yung itatest yung sugar niya kung kamusta na. Ayun, yan si baby, medyo malaki-laki na si baby, no. Nasa 25th month na rin pala. Ay, mali. Nasa 25th week na rin pala kami. So ayun, update namin kayo later kung anong mangyayari. Ang sabi naman daw, so ang gagawin lang dito sa glucose test, beforehand, ang ipe-prepare lang, bawal kumain within 12 hours before yung check. So wait lang. So yun lang naman, bawal kumain. Pwede ka daw uminom, sabi daw sa letter. Tapos medyo mahaba daw yung test, 2.5 hours siya. Yun, tingnan natin. Hindi naman kami nakalib ni Mama Hare. Ano lang, nagpaalam naman kami. Ayan, dali ma. Nagpaalam naman kami, so okay lang naman daw. Ano pa? Tulog pa alam. Hindi ka nagpaalam. Naka out of office ako. Ako din naman. Okay na rin yan. Tapos ano pa ba? So yun lang guys. Pwede naman daw uminom ng tubig. So medyo si Mama Hare kagabi. Sinulit niya kasi 8:15 yung check up. Kumain siya 8:13, kumakain pa siya ng kiwi. Ayaw niya magutom. So yun guys, ito na yung maternity hospital. Papasok na kami, bawal mag video doon. So see you later and update namin kayo kapag ka daw pala may problema, saka kung may abnormalities, no, kukontakin. Pero kung wala naman daw maririnig. Sabi na. So yun, see you later. So hello guys, after kasi nung check up ni Mama Hare, so na-busy kami sa I got a vaccine. galing. Kita ba siya? Hindi siya kita. Na-busy kami sa work kasi parang almost 3 hours tayo nawala, no? Kaya work agad kami ni Mama Hare pagdating. Tapos yun. So yun, ituloy lang natin yung ano nangyari dun sa check-up nung Friday. So ang nangyari, pala siya, kailangan talaga Friday ba? Friday. Thursday pala yung
vaccine. Oo. Yun nga pala, before that pala, hindi ko nabanggit nung nag-vlog ako nung Friday. Nagpabakuna kaming 3. Flu vaccine. Oo, flu vaccine. Nagpa-flu vaccine na kami kasi dito sa Ireland, kailangan magpa-vaccine ka before mag-winter. Kasi yun, malaki yung madaling kapitan ng virus. Especially kapag buntis, di ba? Parang kami yung priority sa flu vaccine tsaka yung mga bata. Last year, parang hindi namin napabaksin si Penpen nung October, September. Tapos nagkasakit siya nung January, sunod-sunod na yun. So yun, inagapan na namin ngayon. So yun, okay naman na flu vaccine naman kami nung Thursday. Tapos noon niya, kina Friday, nagpa-check up glucose test na. Wala ring bayad siya, guys. So ang nangyari, I fixed my scooter. ikaw mo naman, anong kwento? Noong una nangyari? Ayun, madali lang naman kasi yung glucose test, nakaschedule na siya talaga. So, parang through letter, in-inform lang kami kung anong oras and kung kailan yung schedule namin. And then, ang advice lang, kailangan nga magpa-fasting. Though yung fasting nun, pwede namang uminom. Sa Pinas kasi bawal pati water. Pero sa atin dito, pwede naman mag-water. So, 12 hours na fasting. And then, pagdating namin doon, wala namang pila na agad. I-attendan ka kagad kasi nga, baka mag-over fasting ka naman or, di ba, mahirap pag magutom yung mga buntis. Okay. So, ginagawa agad. Parang simulan agad yung procedure pagdating mo agad. Kaya maganda on time ka talaga. So, nung schedule namin, 8:15. So, umaga. Na-late pa nga tayo. 8:30 ata kami nakadating. Pero okay lang. So, pagdating doon, kunuhanan na agad ng dugo. Tapos, after nun, may papainom lang yung juice para sa i-flash ko sa screen, pinicturean ko. Kailangan, siya, dito sa Ireland, orange juice yung binigay na matamis. Parang same din sa Pinas yun, pero mas nakaya ko yun dito kasi sa Pinas. Sa Pinas, sobrang tamis talaga eh. Tapos, siya, mamaya. Ayun, kailangan maubos mo siya within 10 minutes. 5 to 10 minutes. So, kailangan maubos mo yung drinks. And then, after mo maubos, antay lang ng 1 hour, kukuha ulit ng dugo. Tapos, after 1 hour ulit, kukuha ulit ng dugo. Kaya siya mabot ng lagpas 2 hours. Hindi nga lang pwede kumain during that time. Hanggang matapos yung third na pagkuha ng dugo. Importante kasama yung partner, guys, kasi di ba kasi nag-fasting yung pregnant, nag-fasting yung si mama. So kailangan may kasama kasi baka biglang mahilo or something. So yun, mabuti na nandun ako. Para yun, gabayan? Support, oo. So yun, sabi lang sa akin, tatawagan na lang daw by following week, like Monday, pero most likely Wednesday. Pero kung hindi ka daw tinawagan, ibig sabihin, okay daw yung result ng so, glucose test mo. Hoping tayo. So, yun muna yung update ngayon sa glucose test. So, next, antenatal visit tayo, guys, sa hospital, Sa OB. Hindi namin ngayon alam, kung kailan yung sa GP kasi yung sa ospital walang problema kasi nagme-mail sila kung kailan yung next check-up. Sa GP tatawag ka. So, pero may schedule naman eh. Balikan na namin schedule kung kailan kami pwedeng mag GP visit. So, yun. So far, so good, guys. Hoping na maging okay. In the next 2 weeks pala, guys, meron kaming gender reveal na party. Pero ibang vlog naman siya. Hindi na namin sasama dito sa pregnancy. Kasi nga yung antenatal visit sa last week pa siya ng October. So yun, kita-kits next update. Yan na yung last update ko. Kasi last update ko for the second vlog. Tapos i-upload ko na siya. Then next naman tayo, next batch. Hanggang sa mga anak na si Mama Kare. So itong pregnancy vlog natin, parang 3 parts siya. So see you later. Bye! So hello guys, last update. So or this is the last clip. At bago namin i-release tong second pregnancy journey video. Ayun,
We are in, third trimester na, no? Actually, 28 week, week 28 na. Malapit na! Baby boy! Nakikita na naman si baby boy. So, yun, nagpa-check up kami kanina, October 24, 2024. Nama? Yun, kinuhanan lang siya ng dugo, and as usual, kailangan mag-submit ng urine test. Tapos, yun, after niya kuhanan ng dugo, tinawag na siya for scanning. Ang tawag doon eh? Ultrasound lang. Tapos naman, okay naman daw si baby. Medyo a little bit, bigger or older. A little bit. Pang week 29. Parang pang week 29 si baby. Hindi namin na-gets. Hindi rin naman sinabi. Kasi, pero pwede daw kasi, di ba mag-change yung due date. Hindi pa siya pinaka-final. So, parang 29 weeks na daw si baby. So, hindi namin alam paano ba talaga 28 weeks or 29 weeks. Pero, yun. Looking good naman. At, okay si baby. Okay, yun yung pinaka-importante. Size naman, heartbeat, tsaka yung amniotic fluid, okay din naman daw. Okay. Tapos, yung next check-up niya na sa maternity hospital is 6 weeks from now. So, December 5th yung next check-up sa maternity hospital. Tapos, ang sabi din, magpa-schedule na kami sa GP 3 weeks from now, no? So, yun, mauna muna si GP, then maternity hospital ulit na antenatal visit. Tapos, ano pa ba? Ano pa ma? Ayan, may binigay sa amin. Kailangan yung parang mga leaflets. Information leaflets, ganyan. So, kailangan rin namin ng birth plan na mama. Paano nga ba yun? Hindi ko alam yung sinabi. Ito na yung mga birth plan, gano'n. Yan, mga tips and mga ganyan, mga info na makakatulong. Ayun. So, ang kakaiba lang talaga namin gagawin ngayon compared nung kay Pen is yung birth plan kasi hindi namin alam, wala kaming birth plan kay Pen. Di ba, mama? So, VBAC tayo yun. Yun. Initially, yung birth plan, normal delivery. Pero yun, kasi pwede naman daw kasi tagal na ni Pen din lumabas. Cesarean kay Pen last time. Pero 5 years ago na yun. So, tatry na naman namin mag-VBAC. Tapos, yun. May mga ganito pa nga, Water. Ang tag dito, ma? Water bird. Hindi pwede si mama kasi may mga requirements. Kailangan nakalagay dito, previous cesarean section, hindi pwedeng gamitin yung pool. So, yun lang. Okay naman. Ito yung ni mama yung glucose. Yung may resulta pala yung glucose. Normal naman daw. So, walang problema doon. Medyo may problema lang kami sa sa thyroid hormone si Mama Kare. Pero ibang usapan na yun. Tapos yun, guys, yung next check-up ni Mama Kare sa GP, na update, next video na siya kasi medyo marami na kaming naipon for this pregnancy journey second video. Kung gusto niyo po mapanood yung first video namin, marami ding information kaming binanggit doon. Ilalagay ko na lang siya yung link ng first pregnancy video namin sa description box. So yun, thank you for watching. Please subscribe to our channel. Follow us sa Facebook din. Mag-upload din kami ng mga reels, ganyan. About Ireland din. So yun, yun na muna. And then bye-bye ka muna, Pen. Ano mo ba? Sige.